Hello mga ka-active, good afternoon po sa ating lahat. Welcome back again to our channel. Kumusta po kayo? Sa mga bago pa lang po sa channel na ito at hindi pa nakapag-subscribe, pag-click na lang po ang subscribe button kung magustuhan nyo po ang mga pinag-uusapan natin dito, especially po sa mga nagsisimula at gusto magsimula pa lang ng motor parts business or nakapag-start na sila pero need pa nila ng kukonting karagdagang mga idea sa mga bagay-bagay tungkol sa motor shop business or motor parts and accessories business. Ayan. Pakiclick na rin po ang notification bell para ma-notify kayo tuwing may mga ina-upload po tayong bagong video. At pa-subscribe na rin please ng aking bagong YouTube channel, Anbailey Vlogs, ang ating Facebook page. Pa-follow na rin please, Ka-Antrip Vlogs. Hello! Ayan, meron tayo ditong sasaguting comment kay shout out kay Kabayan Adventures TV 7081. Ayan, ang tanong niya, may tanong lang ako ate dahil magsisimula pa lang, pwesto pa ang hahanapin ko sa mekaniko ba kapag nagpagawa sa kanya ng motor, 80% sa kanya at 20% sa owner ng shop. Halimbawa, 100 ang labor, 20 ang sa owner dahil nagpakabit lang ng busina o ilaw. Paano kapag nagpakalas ng makina, nagpakabit na halimbawa ay repair kit o overhaul, nagpalit ng belt, magkano ang singil na bayad doon? Yung hindi ma-overprice labor ng hindi madala o mamahalan ang customer. So ayan, very important itong ni ma'am, ang kanyang ma'am or sir, ang kanyang katanungan at sasagutin natin yan ayon sa aking mga experience. So, first of all, hindi po lahat pare-pareho ang partihan or ang komisyon basis ng mga shop owner at ng mga mekaniko. Personally, sa amin, 80% sa mekaniko, yes, halimbawa sa 180 sa kanila, 20% sa amin as owner. Yung iba naman, 70-30, 70% sa mekaniko, 30% sa shop owner. Yung iba naman 60-40, 60% sa mekaniko, 40% sa shop owner. Depende po yun. Depende kasi yan sa location, depende kasi yan sa yung sa takbo na ng operation ng inyong shop. So, dapat po ay mayroon kang ganito. Dalawang notebook. Okay, i-share ko sa iyo. Ganito ang technique. Meron kang dalawang notebook. Meron ka ito, yung notebook na ito yung listahan ng mga ginagawa. Halimbawa today, ayan, February 15, 2025. Ito yung mga ginagawa. Halimbawa, Roser 180, 2 pieces bearing, labor, ganyan. So, ang labor ng bearing ay 50. So, TMX, Tricycle, Badja City 100, XRM, Ismas, Tricycle, XRM, Ismas, XRM, seat cover, Badja, Beat, XRM, Ismas, Click. Yung mga ganyan, meron ka dapat listahan. So, nandyan yung mga labor. Ito yung listahan ng, ano ba tawag dito? Ng operation, ng mga ginagawa. Ito naman ang listahan ng labor. Ayan. Halimbawa, ito. So, brake pad, isa Roser, brake pad, ganyan, 50, bearing, 50, bearing, CRF, 110, click, 200, telescopic, 200. Meron kang listahan. Ito naman, kumbaga, yung mga labors na nandito, isa-summarize mo yan siya dyan. Puro na lang labor yan. So, sa akin, ninanambera namin para magtutumba. Halimbawa, number 1 gawa, Roser. Roser. Para kung halimbawa may nakalimutan, may itutugma-tugma mo, magtali yung mga ginagawa at yung sa labor na mismo. So, yung mga ginagawa dito, kung ilan yan, kung ano mga number, halimbawa may nakalimutan ka, minsan ang daming customer, uy, ba't wala pang labor ang number 8? Ganyan. So, hanapin mo dito, number 8. Ay, XRM, ito yung sa brake pad, paid na. Isulat ko na dito, XRM, 50 para sa labor ng brake pad. So, dalawa yan. At the end of the day, so, halimbawa, ilang gawa ito, halimbawa, 15 or 20, dapat, meron ka ring 15 o 20 dito, 11. So, halimbawa, total na natin sa gabi. Yung lahat-lahat ng listahan dito sa isang notebook mo, ito yung summarize niya. Ito yung labor at the end of the day, pagkahapon. Halimbawa, ayan, kanina. So, end niya is 1,710. So, times 0.20 mo or ang 20% yan ay 342. Yun yung sa shop, ang 342. So, less mo sa 1,710, ang sa mekaniko ay 1,368. So, yun yung kanya kung sa 80-20. Pero halimbawa, 70-30, so, minus ano mo dito, 0.30 para yung 30% ang sa shop, yung 70% ang mapunta sa mekaniko. At important lang po na reminder ko at share ko na rin po,
very very important po dito ang trust with each other ng mekaniko at ng shop. Halimbawa, concern yung mekaniko sa'yo at ikaw naman na shop owner, honest tayo sa mga ginagawa ng mekaniko. Alam nyo ba, dito sa akin, kahit 5 pesos lang yan na labor or para sa kanila, 10 pesos. Halimbawa, may nagsasabi, di ba, halimbawa, may mga foreigner kaming customer, sabi na, you add the for the labor. Yung halimbawa, pwede mong isipin kasi ay hindi ko na yun isali kasi ang siningil naman ng mekaniko ay 200 lang, kaya lang may butal na 50, ibibigay na lang ng mekaniko, sabihin i-add na lang daw sa labor. So pwede mo yung kasi ilista, kung mandaraya ka, hindi mo na yun isama, 200 lang talaga yung sinabi ng labor. Pero dito kahit 5 pesos lang yan, yung patiptip sa bibay barya, idagdag mo na lang sa labor. Inaano ko yan, sinasama ko talaga yan kasi para para klaro, para malinaw, para yung trust nandoon na mapagkakatiwala, naisipin nila na hindi yan si ate mag-after sa mga labor na yan. Lagi ko ngang sinasabi sa sarili ko, hindi namin pagkaka-interesan yung mga 100, 200, 300 na mga labor na para sa mga mekaniko, di ba? Kasi ang business natin, kumbaga, may negosyo tayo yung labor para yun sa kanila at yung parte natin sa labor para talaga yun sa shop, para din yun sa gagamitin sa pag-unlad ng shop. So yung para sa kanila para talaga sa kanila, para hindi sila maghinanakit, magduda. Minsan, yes, nagkakataon na mayroon ka nakalimutan, hindi ko nalilistahin dito, tapos naalala niya kinabukasan, parang wala man doon sa listahan yung yung ginawa kong seat cover, ganun. Ay, wala ba? O sige, dagdag ko na lang sa ngayon. Kasi at the end of the day, meron naman ako mga papel na ito. Nililipat ko ito lahat, ginagawan ko sila ng ganito. Ito, dito yan. Para may uwi nila at makita nila or ma-review nila yung mga ginawa nila, naging trabaho nila. So kung may, makalimutan, akong naisulat, yan, nakikita nila, sasabihin, nakalimutan yung hindi nakalista dito yung sa brake pad hapon. So sabihin ko yan, sige, idagdag ko na lang ngayon kasi may mga pagkakataon talaga na nalilimutan. Minsan naman, silang hindi nakaka-notice. Ako na lang yung nakaka-notice kinabukasan, ay, hindi ko pala nasama doon yung sasabihin ko na yan kinabukasan. Idagdag ko dito yung idagdag ko dito yung kahapon, may hindi ako nasama, nakalimutan ko ilista yung sa XRM. Ayan. Sige ganun lang yan. So, very important po yun na wag nating lamangan yung mga mekaniko natin para wala silang maisusumbat sa atin. Pag sila ang, halimbawa, hindi naging concern or nang lamang or yung hindi naging honest sa atin, tayo yung may maisusumbat sa kanila. Pero sila, wala silang maisusumbat sa atin sa mga ganong bagay. So nga pala, ang importante po kasi nito para po maging klaro at kumbaga, yung bang yung visible ba ang lahat na mayroon kang copy, alam mo, may i-claim siya, may lista ka. Kung ikaw naman may i-claim, ay nasobrahan ko na kalimutan, hindi pa pala yung bayad, inutang, may lista ka, may klaro, so malinaw. So far, wala pa namang nagkataon dito na mga ganun dahil nga alam naman nila, trusted naman na kami na hindi kami na yung hahabulin mo yung ay dyan yung 50 pesos yung 100, no, dahil para yan sa kanila at mas malaki yung kita natin kapag halimbawang nandoon yung trust with each other, para sila ganun din yung gawin nila pabalik sa atin. Pero hindi maiwasan, may mga mekaniko talaga din na masiba at saka manluloko at saka mga sinungaling. Meron na rin kami niyan in the past years. Ngayon na wala na rin dito kasi nga may nangyari yun isang beses. So 20 pesos lang yun 20 pesos, medyo sumama ang loob ko in the sense na parang hindi mapagkakatiwalaan yung datingan. Yun yung datingan. Hindi sumama ang loob ko dahil dun sa 20 pesos hindi ni-remit, but the trust ang pinag-usapan doon, ang trust. So same way, yun din yung mararamdaman nila. Ngayon doon sa dagdag na tanong, halimbawa mga repair kit, mga kung ano pa overhaul, basta't lahat ng labor, kung magkano ang singil ng mekaniko, ilista mo lang yan lahat. Tapos at the end of the day, doon ka nakukuha ng 20%. Kagaya nga nito, yan, tingnan mo mabuti, yan, di ba? Yan siya. So ang all niyan 1,710 o less, yan 342. O ito naman nakaraan 13, yan lahat na yan. At the end of the day, mayroon siyang 1,490 less 20% para sa shop, mayroon siyang 1,192. So ganyan. So lista mo lang lahat yon. Ngayon, sa singila naman, si mekaniko ang masusunod doon. Medyo i-monitor mo lang din kung, halimbawa, di ba masyadong mataas yon or
Hindi ba masyadong maliit yun? May mga pagkakataon na minsan ang dami nilang gawa, tapos parang ang dami ng gawa, tiningnan ko na parang ano yung parang kulang yung singil ng mekaniko doon sa hago or doon sa gawa nila na kanina pa. No? Minsan ako nang nag-a-adjust. Halimbawa, singil lang nila 150, ginagawa kong 200 ang singil. Pero hindi ako doon naghahabol dahil lang doon sa gusto ko lang taasan. Pag nakikita ko yung trabaho na talagang mahirap or ang tagal ginawa, tapos medyo napaliit lang yung singil nila, so nag-a-adjust ako doon. Pero sa pagpaliit, hindi ako ang nagdidesisyon. Halimbawa, ganun talaga yung singilan, anuhan lang yan, sekretuhin ko na, pwede daw mag-discount sa labor, ganito, ganun. So, kung magsabi siya, sige, bawasan mo na, okay yun, ganun. Pero po, at the end of the day, ang masusunod po talaga sa labor, si mekaniko. Basta parang tansyahan, kaya nga tayo yung magkakampi dapat si shop owner at si mekaniko. May mga experiences yung mga ka-antrep natin na masyadong nag-abuso itong si mekaniko na grabe na daw kataas ng mga singil. Ang nangyari, hindi makapag-complain si shop owner dahil nga masyado nang lumaki ang ulo ng kanyang mekaniko at sinasagot lang siya na marunong ka pa, ako naman na nagtatrabaho, tools ko yan ang ginagamit ko dyan, ako ang nag-invest ng tools. Yun ang isang problema. Kaya sa mga shop owner at para sa'yo ma'am or sir, very important talaga na kayo magpo-provide ng mga tools para sa inyong shop para walang mga ganong eksena. At the end of the day, tayong shop owner, tayo ang nag-ooperate. Yes, sa labor naman sila ang masusunod kasi sila ang gumagawa at sila ang nakakaalam sa kung gaano yung trabaho. Pero mararamdaman mo naman kung halimbawa brake shoe lang, magkano ba, or bearing lang, 'di ba? Tapos sisingilin ng 100 or 150. Pero minsan, halimbawa, 80 ang singil kasi marami pang ginawa. Bearing lang nga, pero nagpalit pa ng mga chain adjuster, nagpalit pa ng brake rod, nagpalit pa ng mga related doon, marami pa, nagpa-adjust pa ng kadena. Yun, may mga ganong instances. So, sila yun ang nakakaalam talaga sa labor. Ililista mo lang. Ayan, may bumili. So, napakalaking role din ng mga mekaniko sa ating mga shop. Sila kumbaga yung mga face of shop din kasi usually ang mga customer madalas doon pa muna sa kanila magtatanong or manggagaling. Halimbawa, doon unang magkano magpagawa ng ganito, ganyan yun sila. So sila yung sasagot or okay lang bang gawin ito, magkano kayang labor ng mga ganito. So dapat ang ating mekaniko din nakasama natin sa ganitong negosyo, yung hindi suplado at hindi ma-attitude. Kasi nakakapag-entertain din sila ng mga customers. So, yun lang yung reminder ko po sa ating lahat. So, doon po sa concern mo na sa labor, yes, kung magkano ang singil ng mekaniko at mararamdaman mo naman, usually, naman yan kumbaga, pag okay kasi yung relationship nyo ng mekaniko ay wala namang magiging problema. So dito sa amin yung mekaniko namin 6 years na yan yung pinaka parang original mekaniko. Tapos meron din dito na 4 years ayun umalis. Tapos meron din mga 2 years, 1 year, ganun. Pero hindi sa amin ang problema. Siguro sa kanila ang problema. Ganon. So yun lang. Thank you so much. Sana ito ay nakatulong sa iyo. Sa iyong pagsisimula itong napag-usapan natin, Kabayan Adventure TV. Thank you so much. Please follow and subscribe. Bye!